Unang step sa pag-agot, ganito. Kailangan linisan muna yung palibot. Yan, tapos pag malinis na, saka mo ngayon puputulin. Yan. Sabi nila, mas maganda raw yung sagad na sagad. Para malaki ang tubo ng saha. Kan? Katapos nito, hahakutin yan doon sa tinatanggalan ng balat. Aryasan tawagin dito sa Bicol. Tatanggalan ng balat. Okay. Sunod. Yan, sunod na step sa pag-agot. Pagkatapos putulin, itatambak. Kailangan itambak mo doon sa medyo malilim para hindi mainit. Yan. Pantayin muna. Yan. Pagtanggal ng balat, gumagamit ng ganitong tools. Aryas tawag dito sa Bicol. Tanggalin yung mga hindi na kailangan. Yan. Mga ibabaw. Pag meron na makukuha ang balat, kahit medyo maitim, pwede na yan. Binibili din. Yan. Kailangan manipis ang pagtusok. Pinakabalat lang ang makukuha. Yan, ganyan, no? Sabay. Yan. Hawakan mo na kagad yung kabila kasi susunod na yan. Yan. Kailangan manipis lang kasi pag makapal, magre-reklamo yung magpupol, yung maghahagot. Yan. Ganito ang trabaho ko dito noong ako'y bata pa. Yan. Kailangan swabe ang pag tanggal ng balat para hindi maputol. Pag naputol, sayang. Yan o. Yan. Bye. Dito mo. Kailangan pantay-pantay. Meron yan eh. Ayan na yung lagyan ng patungan para paglagay ng tali sa ilalim, dire-diretso. Yan. Sunod naman uli. Itong ganito na hindi puti, medyo mura ang presyo, pero binibili pa rin. Sayang din kung hindi kukunin. Ganun lang. Ganun gagawin. Yan, sabay ilalagay ulit dito. Yan. Okay. Yan. Yan, Aryas ang tawag dito sa Bicol. Tinatanggal yung balat ng abaka. Yan, si kuya ang ano natin ngayon. Artista. Ano nga kuya pangalan mo pala? Ha? Ha? Ronil. Mercado. Yan, si Ronel Mercado ang ano natin ngayon. Oh, ang galing oh.
Yan ang trabaho nila. Sa estimate mo, kuya, magkano ka naman sa isang araw mo? 15 kilos. 15 kilos. Mapatak na magkano yon sa ibibinta? Times 70 yun. 15 times 70. Magkano yon? 15 times 70. Yung 10, 700 na. Yung 5 kilo. 350. Pumapatik ng 1,000. Pero yun nga, hindi basta-basta ang paggawa dito Kalahati yung kanya. Hatiin pa pala yung kasi yung may-ari nung abaka. Oo, kasi si kuya, trabahador lang. Hati pa pala sila nung may-ari nung lupa, tsaka abaka. Kumbaga, nagtatrabaho lang siya para gawing abaka. Bandara kasi dito sa Bicol Hibla sa Tagalog. Ayan, no, ang bilis. Sa isang araw, kuya, nakakapilang bugkos ka? Ilang tali? 3. 3. Yan, marami na yun. Kung malalaki, depende siguro pala sa no? Sa tambak. Kung malaki ang tambak nung mas malaki rin ang magiging tali. Ang galing, Yan ang ginagawa ko nung araw. Ganyan. Noong katulad pa ako ni Daniel. Laki. Hindi basta-basta yan. Kung medyo malayo ang tambak mo, hakutin mo pa itong malalaki na ito para itambak kung saan yung ganituhan, aryasan. Dito yung aryasan. Ba't pinutulan mo, kuya? Ano yun? Malambot na doon? Pag malambot na doon, hindi na yan tatalaban ng napuputol. Kaya kailangan putulan. Mapadugang pa. Ibig sabihin yung 15 kilos pala na yon, ganitong gagawin, tsaka hihilahin doon sa sa talim na kailangan maging abakas siya. Ayan, tapos na, saglit lang. Ito yung mga pinutol, yan. Iipunin nila yan para dalhin doon sa tinatanggalan ng balat. Iipunin lahat yan. Ang rito, pag malalaki yan, mahirap buhatin nagtutulong pa 2 tao para itambak. Ito ang tugod. Ang bura dito, ang tawag dito sa amin sa Bicol, tugod. Yan. Ang problema nito kasi mano-mano. Yan. Apaka. Sabay nakatali yan dyan. Dito. Yan. Sabay. Pag aangat yan. Yan yan. Pag-apak, aangat. Ito yung tawag dito, bawag dito ang tawag dito Yan. Manganga, pag inapakan, nganga siya. Yan. Sasampul tayo nung paghila nito. Sige. Sige.
Si Kuya, pasampulin natin. Ah. Maano sa ardaw. Yan. Ito, mano-mano ito, pero sabi nila dito, mayroon ng machine na naghihila nito. Totoo ba? May machine. Okay lang, wala pang nakakarating dito. Eh, ito, mano-mano. Malapit sa highway. Kasi hindi kayang buhatin dito. Yung machine na yon hindi kayang buhatin dito, kaya puro mano-mano ito. Yan, oh. Ang galing, ano? Yan. Ang galing. Yan, oh. Kaya nyo yan? Hindi. Hindi. Hindi naman kami taga dito. Gano'n. Yan. Yung trabaho ko noong nandito ako. Kaya lang, noong nandito ako, ang kilo nito, halos 18 lang per kilo. Naglalaro sa 18, 20. Yan. Ang maganda ngayon, medyo tumaas na. Sumama doon sa inflation. Pagtaas ng bilihin, tumaas din siya. Nasa 70 per kilo na ngayon. Pwede ito si Kuya sa competition doon sa bayan, sa Birak. I-competition ng hagutan. Competition. Oh. Yan, oh. Ang galing, oh. Oh. Laway ko. Yung festival. May mga competition doon ng pag-agot, eh. Oh. Ang klase ng hibla, mayroon maliliit, mayroong makakapal. Ang presyo, ganun pa rin ba? Nagdidepende pa rin doon sa klase. Saka may maputi, may mapula. Kailangan maagapan na maibilad ka agad habang may maputi pa na ganyan. Dahil pag umulan, pupula siya, mas mura na ang bili. Ayun yung binibili, diba? Yan, yung binibili. Ano ba? Ang galing. Ang galing. Yan, ginagawa ko yan. Yan, oh. Yan, pagkatapos hilahin doon, isasampay na yan. Yan. Hanggat maaari, mas maganda yung puti pa, isasampay na para hindi mo itim. Yun ang hindi maganda nga, pag inabot ng ulan, umiitim yan. Yan. Ito naman, yung tawag dito, baba. Ito yung sinasabi ko na yung mga pinakaunang balat na maitim. Mas mura ang bili dito. Magkano lang binta dito? Bili? 35. 35 per kilo ang bili dito. Oh. Yan ang kaibahan nila. Pero mayroon pang mas pino rito na ano? Yan. Kaya mayroon pa raw mas pino rito sa hibla na ganito. Ibig sabihin mas mahal pa yon kaysa doon sa 70. 80. Yan, nagre-range ng 80. Pero kaunti lang parang diferensya. Yan. Yung baba. Ayos na.